Next is, ito. May mga advanced questions dito about sa SolidWorks. So, tolerances, real workflow, at saka DFM. Ito, madali na lang itong matutunan kapag maalam ka na sa basic at saka strong yung fundamentals mo about SolidWorks. Sa tolerances, I think, kasi yung niche ko, fabrication drawings, di ba? It doesn't need to be like, yung mga, di ba may mga drawings na plus minus 0.1 mm, meaning yung tolerance niya. Maggawa ka ng dimensions, may mga drawings like plus minus 1 mm or plus minus 0.01 mm. Yun yung example ng mga tolerance. Sa field ko kasi hindi na kailangan yung mga ganyang tolerance kapag fabrication drawings kasi malaki yung tolerance sa shop, like sumobra ng cut 2 mm or 3 mm or na short ng cut 2 mm or 3 mm, okay lang. Hindi siya ganun ka tawag nito, masailan ng gagawa ng drawings. Pero if mechanical engineer ka tapos nagde-design ka ng mga specific parts, for example like piston, for example like di ba component part ng motors like mga piston, masailan yung mga tolerance diyan. Dapat hindi susobra or kukulang plus 0.1 mm, I think. I don't know kung gaano kakasailan. Tolerance and DFM is strength pa rin ni SolidWorks. Sa akin lang, na-utilize ko siya in fabrication drawings. Pero sa tolerance and DFM, strength pa rin siya ni SolidWorks. So, kung matutunan mo yung basics about modeling, assembling the models, or part modeling, tapos assembling, i-combine mo lahat ng parts. So, isang assemble, tapos pangatlo is drawings. Kung matutunan mo lahat ng mga basic dyan, I think hindi ka mahirapan hanapin sa YouTube itong tolerance at saka DFM. So, madaming mga tutorials dyan sa YouTube.